Hello po, mapagpalang araw. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nandito po tayo ngayon. Siya dito sa Ason, no? Kaway-kaway. Siya po si Ason Bautista. No, yung husband niya, ka-Bautista ko, from Pampanga. Pero ako Pampanga talaga. Yung biyanan niya, yung lay, Pampanga rin. Pero sila po, dito na sila lumaki, Manila. Kaya hindi sila masyadong sa Kapampangan, hindi gaya ko. Talagang doon ako lumaki. At dito lang ako nakapangasawa. Sila po, yung origin ng kanyang husband, si Kuya Totoy, Pampanga. Yung ninuno rin. Sige, bago tayo papalahot sa Biblia, video na ginagamit ko po. Ito, yung simbolo ng video dito, lampara. Gideon International. Mabuting bagay na hingin muna natin ang patnubay ng Diyos upang siyang magpatotoo, magsabi sa atin ng buhong katotohanan ayon sa nakasulat. Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng Ebanghelyong ito sapagkat kailangan kasama ka namin kasi pag hindi namin ka nakasama, baka maguluhin kami ng dyablo. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Narito po kami ngayon sa ano bang street ito, Ate Ason? Paraiso. Yan. Nasa Paraiso kami. Corner Lacson. Yung Lacson sa likod namin. Barangay Yun, Barangay 103, Zone 8. District 1, Tondo, Manila. Tondo man, may langit din. Tingnan natin si Pablo. Sa unang Korinto. Ano sabi ni Pablo? Ito. Unang Korinto 1:4. Lagi ako nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Yan. Nagpapasalamat siya kasi pinagpapala tayo. Okay. Sa uno-uno, mula kay Pablo na tinawag ng Diyos upang maging apostol ni Jesucristo at mula sa mga kapatid nating Testones. Yan. Anong sabi rito? Tinawag ng Diyos upang maging apostol. Yan. Apostol, tinawag. Ayun, ang pangangaral niya ay sa 23. Ngunit ang pinangangaral namin si Kristong ipinako sa krus. Isang katitisura sa mga Hudyo at kahangalan para sa mga Hentil. Ang pinangangaral para ni Pablo, yung napako sa krus. Sino bang napako sa krus? Kung ating titignan, lalo na po sa panahon natin ngayon, magmamahal na araw, kaya mainit at sikat ng araw, muli sinasariwa yung crucifixion ni Jesus. At doon dito naman sa bansang Pilipinas po sa atin, may mga lugar dito, especially dyan sa pating Pampanga, na sinasariwa din po. Hindi lang sinasariwa, ginagaya. May mga tao doon nagpapapako sa cross, pero hindi naman sila namamatay. Ginagaya, hindi magaya. Bakit? Kung gagayain mo talaga, mamamatay sila sa krus, ha? Si Jesus po namatay sa krus, eh. Kung hindi ka naman mamamatay, wag mo wag mo nang gayahin. Kasi alam nyo po, yung paggaya hindi na maganda. Kasi hindi po yan ang gusto ng Panginoon na gayahin si Jesus. Pero may mga tao talagang kada taon na lang. Kaya ang nangyayari po,
Para siyang sarsuela. Ginagawang commercialism. Ang dami nagtitinda, kumikita. Oh, lalo na ngayon. Ang dami po nagpupunta mga nagbablog, mga newscaster sa abroad. At pag nag-interview yung nasa abroad, dollar ang bayad. Kaya pinagtatalunan nila kung sino ipapalit na ipapako. Kasi nga po, pera. Kaya naging commercialism yung paggunita ng mahal na araw o Semana Santa. Ewan ko dito sa Maynila. At yasan, dito ba sa Maynila, meron nagpapapako sa cross? Nung araw meron. Tatay ko ng araw. Pero sa ngayon, meron pa. Ayun palang tatay niya. Papako sa cross. So, at ang alam ko sa parting Malolos, meron din sa Malolos. Pero yung sikat po, yung Barangay Kakutod, doon sa San Fernando, Pampanga. Naging well-known yun sa buong mundo na dinadayo ng mga turista at yung mahal na araw. So, pinangaral ni Pablo, si Jesus nakapako sa cross. Hindi siya nagpapako sa cross. Kasi nga po, nonsense na yun. Yung ginawa ni Jesus sa cross, tama na po yun. Upang ang kasalanan ng tao ay tubusin. Pero yung nagpapapako sa cross ngayon, ano sabi nila? Yan, ang sabi nila, kapag ini-interview sila, yun daw kanilang mga prayer binibigay. Eh, bakit kailangan pandidaan mo sa ganyang bagay? Hindi na. Wala nang kakwenta-kwenta yan. Ewan ko, kung ako siguro yung kapitan doon sa Barangay Kakutod, ay pagbawal ko. Kung ako. Yan. So, pinangaral ni Pablo ay sa talatang 1:23 ng Korinto, ngunit ang ipinangaral namin si Kristong ipinako sa cross. Alam niyo kung wala pong ipinako sa cross, walang kaligtasan ng tao. Tandaan niyo po, kailangan talagang magdusa siya sa cross para matubos ang ating kasalanan. Kasi kung wala pong Jesus na ipinako sa cross, wala pong magbabayad ng ating kasalanan. Kasi hindi po natin kayang bayaran ang ating kasalanan. Kaya yung ginawa ni Jesus, parang yung kasalanan ng tao, sa kanya po itinarga mismo kay Jesus. Yung kasalanan natin, kinuha niya. Tingnan natin yung sinasabi ni Pedro. Sa unang Pedro, meron po nakalagay ditong ganito. Sa chapter 2. Tingnan lang natin, ano? Sabi niya, ay ito. Unang Pedro 2:24. Sa kanyang pagkamatay sa krus. Namatay sa krus. Sa kanyang pagkamatay sa krus, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan. Talagang mabigat ang ating kasalanan sa Diyos. Dinala ni Jesus. Alam niyo kung ano yung dinala niya? Alam niyo yung cross. Dala-dala ni Jesus. Yun po ang bigat ng ating kasalanan. Yun ang kanyang pinagsakripisyuhan doon sa Golgota. Sa kanyang pagkamatay sa cross, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Yan. Ang kapalit pala nun dapat, pag naintindihan niyo po ang salita ng Panginoon, dapat mawala na tayo sa kasalanan. Yung problema, ginawa na ni Jesus ang lahat para matubos tayo, pero ano ang ginagawa ng tao? Nabubuhay pa rin po siya saan? Sa kasalanan. Kaya may pangangaral. Kasi nga po, kung walang pangangaral, paano malalaman ng tao ang kaligtasan? Dahil ino-offer ng Diyos sa tao. Tingnan natin. Ang sabi ni Pablo, unang Timoteo chapter 2. Anong nakalagay dito? Basahin natin, Unang Timoteo chapter 2 verse 3 and 4. Itong mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ang alin? Na ang ibig ng Diyos ay maligtas ang lahat ng tao at makahalam ng katotohanan. Alisin mo na yung isang.
Yun ang gusto ng Diyos. Ang alin? Malaman ng katotohanan. Aling katotohanan? Yung pagligtas ng Diyos. Yun ang gusto niya. Malaman natin. Kaya may pangangaral. Kasi kung wala pong pangangaral, paano malalaman ng tao? Kaya si Pablo, ang pinangaral niya, yun nakapako sa krus. Sino yun? Si Jesus. Kung walang napako sa krus, wala tayong katubusan ng ating kasalanan. Lahat tayo makasalanan, papunta tayo sa apoy ng impyerno. Salamat na lang sa Diyos. Bakit? Mahal tayo ng Diyos. Isipin mo. Nagdusang anak niya, alang-alang sa katubusan ng kasalanan natin. Oh. Kaya nga tawag sa pag-ibig ng Diyos ay unmerited favor. Walang hinihinging kapalit. Hindi tayo naligtas dahil sa kagagawan natin. Naligtas tayo, bigay ng Diyos yan, libre. Walang bayad. Oh. Tingnan natin. Efeso chapter 2, ano sabi ni Pablo? Chapter 2. Oh. Sa 2. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakilang pag-ibig na iniukol niya sa atin. Dakila talagang pag-ibig ng Diyos. Iniukol daw sa atin. Sabi ni Pablo, bakit? Roma 5:8. Tingnan natin yung epistola ni Pablo. Oh. Kung mapapasin niyo, bumabasa tayo ha. Hindi tayo nag-iimbento. Ngunit ikinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa ating noon tayo makasalanan pa. Oh. Yung kasalanan po natin sa Diyos, yan ang dahilan bakit mayroong napako sa krus. Kung walang kasalanan, walang Jesus na ipapako sa krus. Oh, kaya mong bayaran ang kasalanan mo, kaibigan? Hindi. Bakit? Walang anong ipambabayad mo? Kahit nga ikaw ay pinakamayaman sa buong mundo, hindi mo rin pwedeng bayaran ang kasalanan mo. Makakagaya. Kaya mahal tayo ng Diyos. Yung pag-ibig niya, iniukol sa atin. Paano? Pinadala si Jesus dito upang siya ang magdusa, maghirap. Para saan? Para sa ating katubusan. Di ba napakaganda niya, kaibigan? Ikaw, ako, tayong lahat makasalanan. Pero binibigyan tayo ng Diyos ng salvation. Yun ang gusto ng Diyos, malaman natin yung katotohanan about salvation. Kaya sabi ni Pablo, ito'y mabuti at kalugod-lugod sa Diyos. Nang ibig niya, lahat tayong mga tao makasalanan ay maligtas. Ikaw, kaibigan, gusto mo bang maligtas o hindi? Nasa inyo po pasensya. Wala pong magpapasensya kundi tayo lang. O, Ate Yason, siya, tanungin natin personally. Gusto mo bang maligtas? Yun. Lahat naman gusto maligtas. Nung araw mayroon po sa ika na tinanong ko siya, brother, ligtas ka na ba? Sagot niya sa akin, ligtas na ako sa gutom, nagalmusal na rin ako. ligtas na daw siya kasi nagalmusal na siya. Wala na yun, nasa Antipolo na. Nakakuha sila ng housing. Dun sa housing sa Antipolo. Hindi ko na siya nakikita dito. Nagsasayta siya nung araw. Yan. Kaya yung kamatayan ni Jesus ay para sa atin. Dahil walang kasalanan si Jesus, siya ngayon ang parang may sala. Yung kasalanan natin, kinuha niya. Yung bigat, kinarga sa kanya ng Diyos. Ito yung krus. Napasan-pasan niya hanggang sa kamatayan. Di po ba? Panoorin niyo po yung yung kanta ng De La Rosa. Ano bang kanta yun natin Ate Yason? Yung kanta pang mahal na araw. Ang tawag doon, nakakalimutan ko Yung nagbubuhat ng krus si Jesus sa bato-bato, paakyat ng bundok. Kung tawagin ay bundok ng Golgota.
Villa de la Rosa pala. Yung kanta. Ano ba? Yan ang hirap na dinanas ng ating Panginoong Yesus. Alang-alang po sa atin kasi mahal tayo ng Diyos. Hanggang sa mamatay siya. At ang kamatayan niya ay ano, lahat ng ating kasalanan, gaano makabigat, dinako niya. Dinako niya. At ano pa? Balikan natin yung sulat ni Pedro. Pero nakadugtong dun eh. Sa unang Pedro chapter 2, 24. Basahin natin muli, ano? Para unang Pedro chapter 2, 24. Sa kanyang pagkamatay sa cross, dinala niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tuluyan nating iwan ang pagkakasala at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kung naniniwala ka dito, kaibigan, dapat ang buhay mo ngayon ay nakahayon na sa kalooban ng Diyos. Yun po dapat ang mangyayari. Hindi na yung kalooban mo o kalooban ni Satanas, kundi ang ipapalit mo, kalooban na ng Diyos. Ano? Ito yung nakalagay kasunod. Kayo'y gumaling sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Kaya po tayo mga tao, gumagaling tayo sapagkat ginawa na po ni Jesus ang pagpapagaling ng mga karamdaman. Kanya lang ang tao, likas na. Sabi niya, ano ba ito? Patanggang ngayon, hindi pa ako magaling. Actually, magaling ka na. Kanya lang, reklamador ka lang. Reklamador ka lang. Kagaya nung na-interview ko noon, 5 taon na siyang stroke, hindi raw siya magaling. 5 taon, hindi pa siya magaling. Samantalang nakakalakad, nakakapagsalita na. Hindi pa raw siya magaling. Anong gusto niya? Yan ang mali sa tao. Sabi ni Pedro, yung sugat ni Jesus, yun ay tanda ng pagpapagaling ng ating mga sugat. Maniwala lang po tayo, kaibigan. Ano man ang ating gawin, wala naman talaga tayong magagawa, kundi maniwala. Ano? Isuko ang buhay natin kay Jesus. Panguli. Sa 1 chapter 20. Tingnan niyo po yung nakasulat. 30-31. Ang mga nakatala rito ay sinulat upang sumampalataya kayong si Jesus ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at sa gayoy magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan niya, magkakaroon ng buhay sa pamamagitan niya. O kita niyo po? Yung nakasulat, sabi niya. Ano yung nakasulat? Sabi ni Pedro, yung kanyang sugat, yun ang nagpagaling sa iyo, kaibigan. Lahat naman tayo. Kanya lang, reklamador nga ang tao. Hanggang ngayon, hindi pa ako magaling. Magaling na tayo. Maniwala tayo. Think positive, ika nga. Yan ang pananampalataya. Opo. Huwag tayong magtumulad sa mga iba. Sige, maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong turo at aral sa amin ni Ate Yason. Kayong mga nakikinig nito. Nawa, like, share na share. Kayong mga na-sharean, mag-share din po kayo. Bakit? Biblical naman eh. Ito, gumagamit tayong Biblia. Hindi tayo nagkukwentuhan lang na walang kapararakan. God bless sa inyo po lahat. Nawa, na kayo ng Biblia ito o ng video ito. Nasa maayos na kalagayan. Opo. Bye-bye. Ito po inyong kaibigan, yes, Brother Manny Bautista. Siya naman si Wilson Bautista. yan, minsan pa, nandito po kami sa Barangay 103. Barangay 103, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. God bless us all. Bye-bye!